Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at taga-suporta sa inyong YouTube channel. Ang kwentong aking ibabahagi ay nangyari taong 1989. Isa po kong mananabas ng damo at dumadayo sa mga karatig baryo para sa aking hanap buhay. Hanggang isang araw ay nakatanggap kami ng alok na trabaho bilang mananabas naman ng tubo. Kasama ang matalik kong kaibigan na si Coco. Kaya lang, ang baryong aming pupuntahan ay sikat dahil sa mga namatay na mananabas sa lugar na yon. At dahil sa aking matinding pangangailangan para sa aking amang may sakit, tinanggap ko ang trabaho sa kabila ng panganib. At sa pagpunta ko sa baryo ng Santilro, hindi ko akalain na magaganap ang nakakakilabot na pangyayari sa buhay ko na hindi ko po makakalimutan. Bago ko nga po pala simulan ang aking istorya, kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Pablo. At ito ang aking kwento. Pablo, sigurado ka ba talaga sa binabalak mong gawin, ha? Tutuloy ka ba talaga pagpunta sa baryo ng Santilro? Aba, bakit hindi naman ako tutuloy sa pagpunta sa karatig baryo? Naroon ng trabaho para sa ating dalawa, di ba? Isa pa, hindi ko kailangan mamili ng trabaho. Lalo pa ngayon na may sakit si tatay at kailangan namin ng pera. Kahit na ba kahit si Mang Doming, hindi siya papayag na pumunta ka sa kinatatakutang baryo na yun. Aba, tsak na mag-aalala siya. Kaya nga hindi ko ipapaalam sa kanya nang di siya mag-alala. Ay nako, dapat pala hindi ko nalang sinabi sa'yo na merong nangangailangan ng mananabas sa baryong yun. Hindi tuloy sana ako nag-aalala sa'yo ng ganito. Ano bang dahilan at nag-aalala ka para sa akin? Ano ka ba? Hindi mo ba alam? Marami na ang pinatay na mananabas sa lugar na yun. Kaya nga, sa ibang lugar na sila naghahanap ng mga tauhan. Ano naman ngayon kung marami nang pinatay sa baryo na yun? Wala naman tayong ginagawang masama, di ba? Isa pa, kahit saan tayo magpunta, pag oras mo na, wala na tayong magagawa. Kaya kung natatakot ka, di naman kita pipilitin na sumama sa akin. Ay nako, kahit ayokong sumama sa'yo, mapipilitan pa rin akong samahan ka. Dahil kargo konsensya ko kung may mangyaring masama sa'yo sa lugar na yon. Teka nga, ano ba kasi ang dahilan at marami ang pinapatay na mananabas sa baryong yun? Ay nako, pambihira ka naman, oo. Huwag mong sabihin na hindi mo alam ang kumakalat na balita tungkol sa lugar na yon. Ang mananabas na pinapatay sa baryong yon ay pinatay sa brutal na paraan. Walang makapagsabi kung sino ba talaga ang totoong may gawa nun sa kanila at kung ano ang dahilan ng pagpatay. Bakit? Ano ba ang itsura ng katawan ng mga biktima? Paano mo nasabing brutal ang pagkakapas lang sa kanila? Aba, lahat daw ng mananabas na natagpuan na patay sa lugar na yon ay laslas ang leeg, putol ang kalang kamay at natutuyo ang katawan na para bang naubos ang kanilang dugo. Ang sabi pa nga kagagawad daw yun ng mapagiganting nila lang. Yung tao raw na may galit sa mga mananabas. Kwento lang naman pala yun. Wala pa naman palang nakapagpapatunay na tao talaga may gawa nun sa mga biktima. Isa pa, trabaho ang pupuntahan natin dun. Hindi yung mga kung ano-ano nangyayari dun. Ay naku naman, oo. Ewan ko sa'yo. Kahit kailan ka talaga, hindi ka marunong matakot. Sa Diyos lang ako natatakot. Pero kung sa kapwa nating tao, ni pagtayuan ng balahibo, hindi yun mangyayari sa akin. Ikaw na nga ang bahala. Kahit pa siguro gumulong ako dito sa lupa at maglupasay, hindi magbabago ang pasya mo. Mabuti naman at alam mo. Tsaka 3 araw lang naman tayo mananatili sa baryo ng Santilro. Wala ka na rin naman magagawa para baguhin ang pasya ko. Dahil nariyan na ang tricycle na sasakyan natin papunta sa lugar na yon. Kaya halika na, huwag ka na magreklamo. Wala nang nagawa ang kaibigan ko na si Coco
kundi ang sumakay sa tricycle papunta sa baryo ng San Pedro. 2 oras na biyahe bago kami nakarating sa kinatatakutang baryo. Pagbaba namin sa paradahan ng mga tricycle, marami kagad ang mga taong nakatingin sa amin na para bang nagtataka kung bakit kami naroroon. Hay nako, pambihira naman oo. Mas lalo kong kinakabahan sa lakad natin to, Pablo eh. Dahil sa uri ng tingin ng mga tao sa atin. Para bang lalamunin tayo ng buhay oh. Idagdag pa ang matalim nilang tingin sa dala nating itak. Ano ka ba naman, Coco? Hindi ka na nasanay? Hindi ba't dati kayong taga rito? Dapat kabisado mo na ang galaw ng mga tao sa baryong to. Dito lang ako isinilang, Pablo. Pero hindi ako dito lumaki. 5 taon ako nang umalis dito. At wala na akong maalala tungkol sa ugali ng mga tao dito. Basta ang alam ko lang, ibang klase silang makatingin. Para bang palagi silang nang aalipusta ng tao. Ikaw lang naman na nag-iisip ng masama sa kanilang tingin eh. Huwag mo silang tignan nang hindi ka kabahan. Ang hirap kasi sa'yo, masyado ka nagpapadala sa takot mo. Para kang praning. Tsaka, mabilis kang naniniwala sa mga kwento ng mga tao. Mas maganda na ikaw mismo makakasaksi sa nangyayari bago mo paniwalaan ang anumang kwento. Ayan ka na naman sa mga salitang ganyan eh. Palibasa hindi ka naniniwala sa mga kumakalat na balita tungkol sa lugar na to. Kaya paisi-isi ka lang. Kagaya nga na sinabi ko sa iyo, Coco, maniniwala lamang ako kung ako mismo makakakita sa katawan ng biktima at sa taong pumatay sa kanila. Ay siya nga pala. Nasa na nga ba ang bahay ni Lolo Osmi mo rito, ha? Ang sabi kasi sa akin ni Tiyugari, nasa dulo raw ng kalsadang ito ang bahay ni Lolo Osmi. Madali raw makilala ang bahay ng matanda dahil marami raw gulong ng sasakyan ang nasa bubungan nun. Sino ba si Lolo Osmi? Siya ang matandang albularyo na may-ari ng pinakamalawak na lupain ng taniman ng tubo at palay dito. Ang sabi, matulungin daw ang matanda sa mga nangangailangan. Kaya hindi raw ito naghangad ng marangyang buhay. Ang gusto lamang ay makatulong sa ibang tao. Pati na sa atin, na mga manggagawa. Kaya pala. Umaapaw ang biyaya sa kanya. Alam mo, bihira kasi ang ganung klase ng tao na iniisip ang kapakanan ng kanyang manggagawa. Teka, bakit ba hindi pa sumama sa atin si Manggari? Susunod daw siya kapag nakuha na raw niya ang pakay niya sa baryo natin. Ganun ba? Talaga to si Manggari oh. Masyadong malihim. Hindi pa sinabi sa'yo kung ano ang bagay na kukunin niya sa baryo natin? Sa pagkakaalam ko, maniningil daw siya ng pautang eh. Maibalik ko nga ang usapan tungkol kay Lolo Osmi. Bakit kaya napakabuti na matanda sa mga tao, no? Ano kayang dahilan, no? Hindi ko alam kung anong totoong dahilan ng kabutihan ni Lolo Osmi sa mga tao. Kaya lang, sa kabila ng kabutihang ipinakita ng matanda sa mga tao, may isang tao pa rin na para bang galit na galit sa matanda. Karamihan kasi sa mga pinatay sa baryo noong nakaraang araw ay mga tauhan niya. Yun ang sinasabi kong nakakakilabot na pangyayari sa baryong to. Hinding-hindi yun mangyayari sa ating Coco. May gabay tayo ng Panginoon, kaya huwag ka mag-alala. Walang mangyayaring masama sa atin. Wala nang nagawa ang kaibigan ko na si Coco nang mauna akong maglakad sa kalsada. Magmula kanina ay hindi namin pinag-usapan ang tungkol sa pagkamatay ng mga mananabas sa lugar na yon. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, narating namin ang tapat ng bahay ni Lolo Osmi. Tao po! Tao po! Sandali lang, Pablo. Para yatang walang tao dito ah. Meron yan. Baka mahina lang ang pandinig ni Lolo Osmi. Magtatawag pa sana ulit ako sa matanda. Nang mula sa pintuan ng balkonay, lumabas ang 5 lalaki na puro may sakbit na itak sa kanilang bewang. Nagbibilang sila ng pera habang nakangiti. Pagtapat nila sa amin, sinulyapan at tinitigan ako ng isang lalaki. Saka siya lumapit sa akin. Hoy! Sino kayo
Anong kailangan niyo sa may-ari ng bahay na to? Mawalang galang na ho. Andyan ho ba si Lolo Osme? Tanungan ba ako na nawawalang kalabaw, ha? Bakit hindi mo alamin kung may tao sa loob? Teka, parang di kayo taga rito, ah. Hindi nga kami taga rito. Kaya nga nagtatanong ako sa iyo eh. Aba, parang presko ang dating mo sa akin, ah. Teka nga, kayo siguro yung mga bagong mananabas sa tubuan ni Lolo Osme, no? Ang mga baguhan pa naman ay mga sip-sip sa trabaho. Huwag mo akong itulad sa iyo, Brad. Matagal ka na sa trabaho, pero mukhang sip-sip ka pa rin. Tsaka, kung di ka maayos kausap, mabuti pa yata, sa aso na lang ako magtanong. Baka sakali, makatanggap pa ako ng matinong sagot. Aba, ano sabi mo? Ano palagay mo sa akin? Hindi ako matinong kausap, ha? Teka, sandali lang naman mga tol. Pasensya ka na kaibigan ha. Ganyan lang talaga siya magsalita eh. Sige, papasok na kami sa loob ng bahay ni Lolo Osme. Salamat sa'yo. Hindi pa tayo tapos. Magtutuos pa tayo. Hindi magtatagal. Makakasama ka namin sa trabaho. Kaya umayos ka. Maayos naman ako ah. Bago akong paligo, malinis ang damit ko. At hindi ako amoy araw. Ba't talaga ba niloloko mo ko? Hindi kita niloloko. Nagkataon lang na totoo ang sinasabi ko. Maligo ka muna bago ka makipag-usap sa akin. Mukhang hindi maganda ang singaw ng hangin eh. Dahil sa sinabi ko, ay naghalak-hakan ang mga kalalakihan na kasama nito. Kaya nalaman ko rin na Rodel ang pangalan ng lalaki. Nang akma sana na itutulak ako ni Rodel, lumabas mula sa pintuan si Lolo Osme. Sandali lang. Ano kaguluhan yan, ha Rodel? Wala po, Lolo Osme. Nagtatanong lamang po sila kung ito raw ba ang bahay nyo. Ganun ba? Hala, sige na. Makakalis na kayo, Rodel. Ituloy nyo na ang trabaho nyo sa palayan. Itambak nyo ang naani ninyong palay sa ilalim ng puno. Huwag kayo magpapakabi, ha? Opo, Lolo Osme. Sige po, tutuloy na po kami. Isang tango ang naging tugon ni Lolo Osme kay Rodel. Bago ito umalis, ay tinapunan muna niya ako ng masamang tingin. Maya-maya pa ay lumapit sa amin si Lolo Osme. Mga iyo, ano ba ang kailangan nyo sa akin? Lolo Osme, ako po yung pamangkin ni Gary. Siya po ang nagsabi na naghahanap raw po kayo ng mananabas sa inyong tubuan. Ay, kami po ang kanyang pinadala eh. Ako po si Coco. At siya naman po ang kaibigan kong si Pablo. Ikaw na ba ang pamangkin ni Gary? Abay, binata ka na pala. Teka, mabilis ba kayo magtabas? Opo. Yun din po kasi ang hanap buhay namin sa baryo namin eh. Abay, tama-tama. Maaga ninyo matatapos ang trabaho. Teka, sandali lang. Hindi naman siguro lingid sa inyo ang kwento tungkol sa mga mananabas na pinatay sa baryo namin. Hindi ba kayo natatakot na manatili rito? Hindi po kami natatakot. Isa pa po, trabaho naman po ang ipinunta namin dito eh. Mabuti naman kung ganon. Saka bawal magpagabi sa bukid. Kaya kailangan mabilis ang kilos para marami ang natatrabaho. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Lolo Osme. Naiintindihan po namin. Bueno, pumasok muna kayo sa loob ng bahay ko para mapag-usapan natin ang magiging trabaho ninyo. Pansamantala, ay dito muna kayo tutuloy sa kubo ko hanggat hindi natatapos ang trabaho sa bukid. Mawalang galang na po, Lolo Osme. Hanggang ngayon po ba, wala pa rin natutukoy ang mga pulis dun po sa taong pumatay sa mga mananabas ninyo? Sa kasamaang palad, hanggang ngayon wala pa rin balita tungkol sa totoo sa larin. Walang iniiwan na bakas ang mamamatay taong yun dahil wala siyang itinitirang buhay sa lahat na kanyang nagiging biktima. Malaki ang perwisyong idinudulot niya sa pamumuhay namin lahat dito dahil natatakot na mga tao na magtrabaho sa akin bilang mananabas. Kahit nga po kami,
Nag-aalala rin po sa kaligtasan namin, Lolo Osme. Kundi lang po kailangan ni Pablo ng pera para sa gamot ng tatay niya, aba, hindi po kami magtatrabaho dito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lolo Osme nang pumasok kami sa bahay niya. Pagkatapos ay naupo kami sa bangko na gawa sa kawayan at hinintay ang iba pang sasabihin ng matanda. Ang kwartong yun sa tapat ng kusina. Yun ang pansamantala ninyong magiging kwarto habang narito kayo sa baryo namin. Hala, sige na. Magpahinga na muna kayo at bukas na lamang natin pag-usapan ang magiging trabaho ninyo sa bukid. Salamat po, Lolo Osme. Ako dapat na magpasalamat sa inyong dalawa. Dahil kahit mapaganib ang baryong ito, ay hindi kayo natakot na pumunta rito. Sa gagawin nyo na to, marami akong matutulungan na naghihirap sa buhay at walang kakayahang magtrabaho para sa kanilang pamilya. Paano naman po? Kung hindi naman talaga nakakatulong ang ginagawa nyo at sa halip, tinuturuan nyo lamang po sila na maging tamad. Sila ang makikinabang sa kanilang katamaran, Koko. Dahil ako, tumutulong lamang ako sa kanila at pinipili ko lamang din ang tinutulungan ko. Ang nakakalungkot lamang, sa kabila ng kabaitan at pagtulong ko sa kanila, nakukuha pa nila akong pagnakawan. Grabe, ang tao nga naman. Ginagawan mo na ng kabutihan, gagawan ka pa ng masama. Ano pong ginagawa nyo sa tao pong magnanakaw, Lolo Osme? Pinarurusahan nyo po ba? Tumawa ang matanda. Saka siya tumingin sa aming dalawa ni Coco. Itinuro niya ang kanyang daliri sa itaas. Diyos ang sinasamba natin, hindi demonyo. Diyos ang nagbibigay ng parusa, hindi tayo mga tao. Ang pera gawa ng tao, pinagmumula ng kasamaan. Habang ang mga pagkain na ipinamimigay ko, galing mismo sa itaas. Maraming kasalanan ang nakukuha sa mga makabundong bagay. Kaya mag-iingat kayo. Tandaan nyo sa bandang huli, kaligtasan ng ating mga kaluluwa ang mahalaga. Napakabuti niyo po, Lolo Osme. Ipinahiwatig niyo po na Diyos na ang bahalang magparusa sa mga taong nagnanakaw po sa inyo. Di bali na magtiis kesa magnakaw o gumawa ng kahit na anong kabalbalan. At ang pagtitiis, tandaan nyo, lagi ninyong ipagpapasa Diyos. Kaya sila rin ang magdudusa sa gagawin nilang kasalanan sa ibang tao. Kaya hindi ako tumitigil sa pagtulong sa mga taong kapuspalad. Kahit pa nga merong humahad lang sa akin sa pamamagitan ng pagpatay niya sa aking mga tauhan. Pati po ba sa taong pumatay? Ganyan rin po ba ang katwiran niyo, Lolo Osme? Paano naman po ang mga nagiging biktima? Ang tao na pumapatay ng kapwa-tao ay walang kapatawaran sa kabilang buhay. Tiyak na hindi makaliligtas sa parusa ang gumagawa ng ganon. Ngunit ang lahi ng matuwid ay siyang maliligtas. Darating ang oras na merong isang tao na pupuksa sa taong pumapatay ng kanyang kapwa. Maghintay lamang siya. Alam ko na merong Diyos na magpapadala ng taong pupuksa sa kasamaan, ng taong pumatay sa aking mga tauhan. Bumakas ang lungkot sa mukha ng matanda bago siya nagpaalam sa amin na magpapahinga muna sa kanyang silid. Halika na, Pablo. Silipin na natin ang magiging kwarto natin. Teka. Akala ko ba ihahatid mo lang ako? Bakit parang nagbago na yata ang isip mo? Natauhan ako sa mga sinabi ni Lolo Osme. Hindi karasan ang makakapagpatigil sa taong gustong tumulong sa kapwa. Walang makakadlang sa paggawa ng kabutihan sa kapwa. Dahil may Diyos na handang magparusa sa mga taong gumagawa ng masama. Tama ka, Coco. Salamat tol ha. Kaibigan talaga kita. Siyempre naman, walang iwalan, no? Sabay kaming napahalakhak ng tawa habang papasok kami sa loob ng aming magiging kwarto.
Maganda naman ang unang araw namin sa baryo ng Santilro. Saksi kami sa kabutihan ni Lolo Osme. Kinabukasan ay sinamahan kami ng matanda sa kanyang tubuan para magtabas muna ng damo. Sa kanya kami iniwan dahil may pasyente raw itong dumating. Tol, makatagal kaya tayo sa baryong to? Bakit mo naman naitanong yan? Kasi tignan mo, ang lawak ng tubuan ni Lolo Osme. Tapos, tayo lang ang maglilinis nito? Aba, parang mahirap yun ah. Hindi ba't ang iba naman ay nasa palayan, nag-aani sila ng palay? Tsaka mabuti na yung ganito na tayo lang ang nagtatrabaho sa lugar na to para iwas gulo na rin. Lalo na kung tungkol kay Rodel. Sa simula pa lang mainit na ang dugo ko sa kanya. Pareho tayo, tol. Para kasing masyadong mayabang yung lalaking yun. Akala ko nga magsusuntukan na kayo kahapon eh. Mabuti na lang din at hindi natuloy. Dahil kung hindi, basag talaga sa akin ang pagmumukha niya. Akala mo kung sino Mananabas din naman na kagaya natin. Sarili nga niyang amoy, hindi maasikaso. Tapos pakikialaman pa niya tayo. Tama ka riyan. Ay nako, wag na nga natin pag-usapan ang tungkol sa taong yun. Nakakainit lamang ng ulo eh. Hala, sige na. Tapusin na lang natin ang pagtataba sa mga damo nang makauwi na kagad tayo sa bahay. Bigla kasing sumama ang pakiramdam ko eh. Ewan ko ba kung bakit. Aba tol, bawal magkasakit Nasa ibang baryo tayo kaya umayos ka. Ayoko mag-alaga ng pasyente Pambihira ka naman. Ano ko bata para alagaan mo? Wala akong sinabi, basta ayoko lang na nag-aalaga ng taong may sakit tapos. Ipinagpatuloy namin ni Coco ang pagtatabas sa mga damo. Pagsapit ng 4:00 ng hapon, nagpasya na rin kaming umuwi. Nadatnan namin si Lolo Osme. Kausap niya ang isang lalaki. Pasensya ka na, Ador. Talagang wala akong maibibigay na pera sa'yo. Alam mo naman na malaki na gastos ko sa pagpapalibing sa mga tauhan ko. Kung gusto mo magdala ka na lang muna ng mga bigas. Bigas? Bakit bigas ang ibibigay mo sa akin? Pera ang hinihingi ko, Lolo Osme. Bakit ang ibang tao nabibigyan nyo agad ng tulong? Samantalang ako, na tunay niyong kadugo, wala kayong maibigay sa akin na pabor. Mas gusto niyo pa tumulong sa patay kaysa sa akin na buhay. Hindi naman sa ganon, Ador. Palagi naman akong tumutulong sa'yo, hindi ba? Ngayon lang kita hindi na pagbigyan dahil alam ko na gagamitin mo lang ang pera sa pagsusugal mo. Kung bigas naman ang kailangan mo, aba, marami ako dyan sa kusina. Kumuha ka hanggat gusto mo. Kung sa bagay, pwede ng bigas. Ibibenta ko na lang para maging pera. Ay nako, hindi pwede yun. Huwag mo nang ibenta ang bigas. Ipakain mo na lang sa pamilya mo. Ang dami mo naman sinasabi. Magbibigay ka ba o hindi? Naalarma kaming dalawa ni Coco nang hawakan ni Ador ang braso ni Lolo Osme. Kaya naman, agad kaming lumapit sa kanila. Teka, mawalang galang na po sa inyo. Pero mali naman po yata na sinasaktan niyo po si Lolo Osme. At sino ka naman pakialamero ka? Hindi na po mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, bitiwan niyo ang braso ni Lolo Osme. Abatan lintik na to Inuutusan mo ba ako? Sandali lang, teka, tama na! Ador, hala sige na. Bitiwan mo na ang braso ko. Ibibigay ko na sa iyo ang bigas. Huwag mo lang guluhin ang mga bisita ko. Ano? Bisita? Ibang tao na pinatutuloy mo sa bahay mo habang ako nakikitira sa sirang kubo habang naghihintay ng limos mo. Ibang klase ka rin matanda ka, no? Nagtatrabaho sila sa akin at hindi sila taga rito. Kaya kung kukunin mo ang mga bigas ko, sige na, kunin mo na at makakaalis ka na rito. Pabalyan na itinulak ni Ador si Lolo Osme na agad ko namang nasalo para hindi ito tuluyang matumba. Umalis naman sa aming harapan si Ador. Ang sama naman ng lalaking yun, Lolo Osme. Hayaan nyo na siya para walang gulo.
Sanay na ako sa ugali niya. Mas lalo lamang lumala ang kanyang pananakit. Magmula nang malulog siya sa sugal. Bakit niyo po hinahayaan? Nasaktan niya po kayo. Mamimihasa yan. Wala naman akong magagawa. Pamilya ko siya. Ano? Siguro siya po ang tinutukoy nyo kahapon na magnanakaw, no? Tumango si Lolo Osme bilang pagsang-ayon sa tanong ni Coco. Maya-maya pa ay inalalayan namin siyang umupo. Kasunod ng paglabas ng bahay ni Ador. Buhat ang isang sakong bigas. Awa ang naramdaman ko kay Lolo Osme. Sa kabila ng pagiging mabuti niyang tao, may mga tao pa rin na nagsasamantala sa kanyang kahinaan. Mabuti naman at natapos ninyo ng maaga ang pagtataba sa mga damo. Hindi po namin natapos ang tabasin, Lolo Osme. Umuwi lang po kami kagad dahil masama raw po ang pakiramdam ni Coco eh. Kaya ako na lang po magtutuloy bukas ng natira naming trabaho. Aba, kailan pa masama ang pakiramdam mo, ha, Coco? Kanina lang pong umaga, Lolo Osme. Gusto ko na po magpahinga. Talagang mabigat lamang po ang pakiramdam ko. Hala, ay sige na. Magpahinga ka muna. Mamaya ay pupunta na lamang kita sa silid mo para gamutin ang sakit mo. Agad na tumayo si Coco at pumasok siya sa loob ng kanyang silid. Muli namang nagsalita si Lolo Osme habang nakatingin sa akin. Ikaw naman, Pablo, magpahinga ka na rin at bukas ay maaga ka pang aalis. Mamaya na po ako magpapahinga. Maghahasa pa po ako ng itak eh. Patingin nga ako ng itak mo. Iniabot ko kay Lolo Osme ang itak. Hinugot yun ng matanda sa kaluban nito, saka pinagmasdan ng mabuti ang talim. Napatitig siya sa akin ng matagal. Gaano na ba katagal sa'yo ang itak na ito, iho? Mula pa po ng 5 taong gulang ako. Palagi ko na pundala ang itak na yan at madalas ay ginagamit ko po sa pangunguhan ng gatong. Sino ang nagbigay sa'yo nito? Ibinigay po kasi sa akin yan nang namatay kong lolo na si Lolo Gastor. Ang sabi po niya, ang edad daw po ng itak na yan ay halos 100 taon na. Hindi lang 100 taon ang edad ng itak na to, Pablo. Nagtataka ko kung paano ito napunta sa'yo. Alam mo bang ang nagmamay-ari ng itak na ito ay isang mahusay na mananabas? Ang pangalan niya mismo ang nakaukit sa talim nito. Siya, si Baldubino, ang dakila at malupit na mananabas noong kapanahunan niya. Siya nga po nagmamay-ari ng itak na yan. Siya rin po ang lolo ni Lolo Gastor. Teka, paano niyo po nalaman ang tungkol sa itak ko? Dahil sikat ang kwento ng itak ni Baldubino, hanggang sa nagpasalid-salin ng istorya ng mga matatanda tungkol sa kabayanihang ginawa niya. Kaya bihirang tao lamang ang hindi nakakakilala sa kanya. Ako nga po, ngayon ko lang po nalaman ang tungkol sa kanya. Ang alam ko lamang po ay ang tungkol sa ginawa ni Lolo Gastor nang iligtas niya po ang mga tao laban sa mga pirata gamit po ang itak na to. Naniniwala ka ba na minsan ang nailigtas ng itak na to ang baryo namin? Ang itak na ito ang pumatay sa mga nilalang ng kampo ng kadiliman. Kung tutusin, wala na ang talas nito kumpara sa dati na hawak pa ito ni Baldubino. Biglang nawala ang talas ng itak nang mamatay siya. May paniniwala na mahiwaga raw ang sandatang to at kadalasan ay tinatamaan daw ng naglalakad na bolang kidlat. Ano ho? Bolang kidlat? Oo, bolang kidlat. Ang bolang kidlat ay yung madalas na lumilitaw kapag may ulan, kulog at kidlat. Kadalasan, lumilitaw rin kapag masama ang panahon o di kaya naman kapag may bagyo. Kaya mag-iingat ka, baka ikaw ay mapahamak kapag palagi mo itong dala. Pero matagal ko na po itong dala eh. Wala pa naman po nangyayaring masama sa akin. Hindi ko sinasabi sa ito para takutin ka, Pablo.
Ang gusto ko lang ay maging handa ka sa posibleng mangyari sa'yo habang dala mo ang itak na yan. O hala, sige na. Maghahanda muna ako ng hapunan natin. Tumayo ang matanda at ibinalik sa akin ang itak. Naiwan akong natitigilan habang pinagmamasdan ang talim ng sandata ko. Dahil sa mga nalaman ko, hindi agad ako dinalaw ng antok. Kinabukasan ay maaga akong bumangon sa higaan. May lagnat si Coco, kaya ako na lang ang mag-isang nagpunta sa bukid. Pagdating ko sa tubuan, ay sinimulan ko ng linisin ang mga damo. Naku, tanghali na pala. Munti ko na makalimutan ang oras ng pagkain ah. Agad akong nagtungo sa malaking puno kung saan naroon ng pagkain na iniwan sa akin ni Lolo Osme. Kaya lang, si Ador ang nadatnan kong kumakain ng aking baon. Pasensya ka na. Nagutom ako kaya itong pagkain mo na lang ang nilantakan ko. Total naman, si Lolo Osme nagluto nito eh. Masarap talagang magluto matandang yun, ibang klase. Hindi ako nagsalita. Sa halip, tinignan ko kung may natira pang pagkain sa lagayan. Kaya naman, dismayado ko nang makitang walang natirang pagkain para sa akin. Sobra naman po yata ang ginawa nyo. Kahit sana kumain kayo ng pagkain ko, nagtira man lang sana kayo para sa akin. Ang damot mo naman. Tsaka nagugutom ako eh. Pero gutom din po ako at pagod. Ano naman po ang lakas na magagamit ko kung walang laman ng tiyan ko, di ho ba? Aba, problema mo na yun. Lintik na to. Si Lolo Osme naman na nagluto ng pagkain mo ah. Kaya ano ba problema mo ha? Wala po akong problema. Kaya lang, kayo na po nagsabi na para sa akin ang pagkain na yan. Bakit niyo po kinain? O ano? Magsusumbong ka ba kay Lolo Osme ha? Kahit naman magsumbong ka eh. Wala rin naman magagawa matandang yun. Nakakainis. Mas gusto niyang tulungan ng masasamang ugali na kagaya mo. Hindi po masamang ugali ko. Hindi lang talaga magandang ginawa niyo. Ang laki-laki ng katawan niyo eh. Hindi kayo magtrabaho ng marangal para mapakain niyo ng maayos ang sarili niyo. At huwag niyo po sanang kalimutan na meron kayong pamilya na umaasa sa inyo. Mabuti kayo busog. Paano naman ang asawa at anak niyo? Sige nga. Tala ng galit ni Ador. Ibinato niya sa akin ng plato na agad ko namang naiwasan. Tumayo siya at akma na dadakutin ang aking damit. Ngunit kumilos agad ako. Nahawakan ko kagad ang kanyang braso. Matatanggap ko. Nalamunin niyo ang pagkain ko. Pero ang saktan ako. Aba, hindi ko po yung matatanggap. Baka dito palang itumba ko na ho kayo. Huwag niyo akong subukan. Kahit dayo lamang ako rito. Hindi niyo kilala ang pagkatao ko. Matapang ka kahit wala ka sa sariling teritoryo mo ha. Bitiwan mo kamay ko. Baka patulang kita. Kung saan ako nakatayo, yun ang teritoryo ko. Hindi rin ako pumapatol sa matanda. Pero kapag nasaktan ako, kahit anak niya, idadamay ko sa galit ko. Biglang natigilan si Ador dahil sa sinabi ko. Hinablot niya ang kanyang braso mula sa aking kamay. Saka siya umalis at naglakad papalayo sa akin. Pinagmasdan ko naman ang nagkalat na lagayan ng pagkain sa damuhan bago ako napatingin sa gawi ni Ador. Anak ng putya, oo. Kapag minamalas ka nga naman. Wala nang natira sa pagkain ko. Wala na akong nagawa kundi ipagpatuloy ang trabaho. Natubig lang ang laman ng aking tiyan. Dahil sa kagustuhan kong matapos ang tabasin, hindi ko namalayan na 5:00 na pala ng hapon. Biglang kumulog, kasunod ng kidlat. Maya-maya pa, bumuhos ang malakas na ulan at umihip ang hangin. Teka, bigla naman yata ang pagsama ng panahon. Wala pa naman akong masisilungan dito dahil walang bahay rito. Pambihira,
Kapag kinakapitan ka talaga ng kamalasan, oo. Walang pinipiling oras Akma na sana akong hakbang para sana umuwi sa bahay. Ngunit bigla akong nakarinig ng ingay mula sa aking likuran. Sa paglingon ko, ganun na lamang ang panlalaki ng aking mga mata nang makita ko ang hugis bola na kuryente. Nakakasilaw ang liwanag at naglilikha ng tunog na parabang nasusunog. Bawat daanan nito ay agad na nagliliyab at nasusunog. Mabilis akong tumakbo para makalayo sa bagay na yon. Diyos ko! Sinusundan ako ng bolang kuryente! Nanginginig ang tuhod ko habang mabilis ang takbo. Ngunit humarang ito sa aking harapan. Kaya naman natigilan ako. Diyos ko, Panginoon ko! Iligtas niyo po ako mula sa bolang kidlat na ito! Saka ko lang naalala ang tungkol sa aking itak. Hindi kaya ang hinahabol sa akin ng bolang kidlat ay ang itak na to? Wala na akong pagpipilian. Kailangan kong itapon ang itak. Ngunit nabitin ang aking kamay sa ere dahil tinamaan na ako sa katawan ng bolang kidlat. Naramdaman ko ang init at pagkapaso ng aking balat. Sa sobrang lakas ng kidlat, tumalsik ako at bumalandra sa katawan ng puno. Tulong! Tulungan niyo po ako! Gumapang ako sa damuhan, kaya napansin kong nagkulay itim ang talim ng aking itak dahil sa sunog. Nasunog din ang aking damit, kaya nararamdaman ko ang pagkuskus ng damo sa aking hubad na katawan. Sobrang sakit ng paso sa aking balat, ngunit namula lamang yon. Ang ipinagtataka ko lang, buhay pa ako ng mga sandaling yon. Pambihira, damit ko lang ang nasunog. Ano bang nangyayari sa akin? Anong klaseng kababalaghan to? Pinilit kong tumayo at pinagmasdan ang aking mga kamay. Hinilinga ko ang aking paningin sa paligid dahil baka may ibang tao na nakakita sa akin. Ngunit sa sobrang lakas ng ulan, malabong may tao pa na nagtatrabaho sa tubuan. Idagdag pa ang madilim na paligid. Paano ako makakauwi? Hindi ako pwedeng makita ni Lolo Osme sa ganitong itsura. Ano ba kasing nangyayari sa akin? Hindi kaya ito na ang sinasabi ni Lolo Osme? Hindi kaya ganito rin na nangyari kay Lolo Baldubino bago siya naging malakas na mananabas? Litong-lito ako ng mga sandaling yon. Ngunit nagpasya kong maghanap ng malapad na dahon na maaari kong maipantaklob sa aking katawan. Nang makahanap ako ng mga dahon, narinig ko naman ang malakas na sigaw mula sa taong may dalang ilaw na gasera. Pablo! Pablo, nasaan ka iyo? Sumagot ka! Pablo! Hala, anong gagawin ko? Hindi ako pwedeng makita ni Lolo Osme sa ganitong kalagayan. Kailangan kong humanap ng mapagtataguan. Tama, dito muna ako sa likod ng puno magtatago. Nasaan na kaya ang batang yon? Diyos ko, ang lakas pa naman ng ulan at malapit nang tumaas ang tubig sa tulay. Baka kung ano na nangyari sa kanya. Mula sa aking pinagkukublian ay narinig ko ang pag-aalala na yon ni Lolo Osme. Pablo! Nasaan ka ba? Pablo! Sigaw ng matanda habang inaaninag niya ang daan gamit ang gasera. Maya-maya pa ay nagpasya na ang matanda na umalis sa lugar na yon. Tahimik naman akong sumunod sa kanya, pabalik sa bahay. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, narating na ng matanda ang kanyang bahay. Luminga muna ito sa paligid bago tuluyang pumasok sa loob. Sa pintuan ng kusina, doon ako dadaan. Tamang-tama, may damit akong nakasampay sa likod ng bahay. Mabilis akong kumilos. Nilapitan ko ang aking mga damit sa sampayan. Nang tuluyan akong makapagbihis, maingat akong pumasok sa loob ng kusina. Pero nagulat ako nang bumungad sa aking harapan si Lolo Osme.
Abay lintik na batang ire. Muntik na akong himatayin sa gulat. Saan ka ba nagpunta? Bakit ginabi ka na sa pag-uwi? Nag-alala ako sa iyo kaya pinunta kita doon sa bukid. Pero wala ka naman doon. Pasensya na po kay Lolo Osmi. Inabutan po kasi ako ng malakas na ulan sa daan eh. Hindi ba't sinabi ko naman sa iyo na huwag kang magpapagabi sa daan, lalo na sa labas ng bahay? Abay mahirap na. Baka mamaya, matsyempohan ka ng mananabas ng tao. Saglit na tumigil ang matanda sa pagsasalita nang mapansin niya ang sugat ko sa katawan at sa itsura ng aking itak. Teka, sandali. Ano nangyari sa'yo? Bakit may sugat ka sa leeg na para bang paso at ang itak mo mukhang sunog? Saan ka ba talaga nanggaling, ha, Pablo? Hindi kagad ako nakapagsalita dahil wala akong maisip na dahilan kung paano ko maiiwasan ang tanong ni Lolo Osme. Naku, Diyos ko po. Hindi kaya ba'y nangyari sa'yo kanina habang nasa tubuan ka? Pasensya na po kay Lolo Osme. Bala ko po sanang ilihim sa inyong totoong nangyari sa akin kanina eh. Kaya lang hindi ko na po maitatago ang sugat at ang kulay ng aking itak. Huwag ka na magpaliwanag. Batay sa itsura mo, pati sa itsura ng itak mo, tinamaan ka na naglalakad na bolang kidlat, tama ba? Opo, Lolo Osme. Napuruhan po ng kidlat ang talim ng aking itak. Pero hindi ko po alam kung paano to nangyari. Kung paanong buhay pa po ako hanggang ngayon. Dahil iniligtas ka ng itak ni Baldubino. Muling kinilala ng bolang kidlat ang itak ng isang mananabas. Ho? Ano pong ibig sabihin nito, Lolo Osme? Maaaring ikaw ang bagong sugo. Ikaw ang ipinadala para tapusin ang kasamaan ng taong mananabas. Kaya lang, isa rin itong palatandaan ng paglitaw ng kampo ng kadiliman. Isang napipintong pagsalakay ng mga nilalang na mag-aasik ng lagim sa baryo namin. Masama itong pangitain, Pablo. Nilalang ng dilim? Paano po nangyari yun? Tsaka di ba sabi nyo, natalo na po ni Lolo Baldubino ang mga nilalang na nagtatago sa dilim. Kaya, imposible po na merong ganong klaseng nilalang sa panahon ngayon. Walang pinipiling oras sa paglitaw ng kampo ng kadiliman, Pablo. Lalo na kung ang taong tatawag sa kanila ay may karunungang itim. Muling mabubuhay ang mga aswang kung merong mag-aalay ng kaluluwa sa hari ng dilim. Palagi mo't tatandaan, kapag lumitaw ang sandatang mga katalo sa masamang elemento, nangangahulugan na merong panganib na darating mula sa kadiliman. Dahil isa itong babala. Pero isa lamang po akong hamak na mananabas ng damo. Wala po akong alam sa pakikipaglaban. Isa pa, nasunog po ang talim ng itak ko. Tuluyan na nga pong nawala ang talas eh. Kaya imposible po ang sinasabi nyo. Bakit hindi mo subukan ang itak? Kapag umitim ang talim, mas matalas yun. Saglit akong napatitig sa muka ni Lolo Osme. Pagkatapos, ay itinaga ko sa lamesa ang itak. Ganun na lamang ang panlalaki ng aking mga mata. Nang mahati ko yun, hindi agad ako nakapagsalita dahil sa labis na pagkabigla. O ano? Nakita mo na kung gaano katalas ang itak mo? Ibig sabihin nun, ikaw ang sunod na tagapagligtas. Masaya ko dahil alam ko na narito na ang bago naming tagapagligtas. Nagtataglay ka na ngayon ng kapangyarihan ng bolang kidlat na siyang magagamit mo laban sa mga masasamang nilalang. Mapipigilan mo na ang kasamaan sa pamamagitan ng makapangyarihan mong sandata. Teka ho, Lolo Osme. Ipapaalam ko po ba kay Coco ang tungkol sa kapangyarihan kong ito? Walang sino man ang dapat makaalam tungkol sa kapangyarihan mo, Pablo. Dahil kung hindi, manganganib ang buhay mo. Bihira lang ang tao na nagtataglay ng ganyang kapangyarihan. Kaya mo na ring magpailaw ng bombilya gamit lamang ang kamay mo. Kapag nakarating sa ahensya ng gobyerno ang kakayahan mo na yan,
pag-aagawang kanila at siguradong pag-aaralan ka ng mga siyentipiko. Gusto mo ba yon? Ayoko ho. Sige po, ililihim ko na lang po sa lahat ang tungkol sa kapangyarihan ko. Sa ngayon, magiging banta ka na sa buhay ng taong mananabas. Kailangan ko ang tulong mo para malaman ko kung sino ang totoong pumatay sa mga tauhan ko. Nakahanda po akong tumulong sa inyo, Lolo Osme. Alang-alang po sa ustisyang nararapat sa mga tauhan nyo at sa lahat po ng mga nakatira sa baryong ito. Maraming salamat, Pablo. Panahon na para matapos na ang brutal na pagpatay ng mananabas sa mga tao. Pero, paano po kung nagkamali po kayo ng hinala? Paano kung hindi naman talaga tao ang totoong pumatay sa mga tauhan nyo? Paano po kung kagagawan ng aswang ang pagkamatay nila? Na meron din pong kasanayan sa paghawak ng itak. Teka. Sinasabi mo bang aswang ang totoong pumatay sa kanila? Ganun ba? Opo, hindi po ba't kayo na rin po nagsabi na kasabay ng pagbabalik ng kapangyarihan ng sandata ang paglitaw naman ng masasamang nilalang sa mundo natin? Diyos ko. Oo nga no. Maring tama sinabi mo, Pablo. Ngunit anong dahilan? Bakit ang mga tauhan ko lang ang pinapatay niya? Marami po ang posibleng dahilan. Baka naghihiganti. O kaya naman may lihim na galit sa inyo. Sa dami ng taong nagawang ko ng kasalanan noon, hindi ko na alam kung sino ang totoong kalaban. Sinasabi niyo po bang merong naghihiganti sa inyo? Ngunit anong dahilan? Bakit niya kayo pinaghihigantihan? Isa akong kapitan noon sa baryong ito. 20 taon nang nakakalipas nang ipasunog ko ang bahay ng 5 pamilya na inakusahan ko ng pagnanakaw. Nag-ugatan lahat dahil sa isang malimparatang. Ang aking anak mismo nagturo sa kanila na sila ang nagnakaw sa bigas na para sana sa mga taong higit na nangangailangan. Pagkatapos po, ano pong nangyari? Namatay sila at lumabas ang katotohanan na ang anak ko pala mismo ang kumuha ng aking bigas at ibinenta sa kabilang baryo. Yun ang posible kong nakikita dahilan kung bakit naghihiganti siya sa akin. Ngunit patay na ang anak ko. Baka isinod niya si Ador, ang aking apo. Kung ganun, maaaring isa po sa pamilya nang ipinasunog ninyo ang nakaligtas at ngayon ay naghihiganti sa inyo. Ako ang may kasalanan. Ako lang dapat ang patayin niya. Huwag na siyang mandamay pa ng ibang tao. Lalong-lalo na ang apo ko. Sobra ko nang pinagsisisihan ang mga nagawa kong kasalanan sa kanila. Kaya po ba bumabawi kayo sa paggawa ng kabutihan sa inyong kapwa para pagbayaran po ang nagawa ninyong kasalanan noon? Oo, Pablo, tama ka. Yun ang katotohanan ko bakit tumutulong ako sa mga tao. Umaasa ako na sana mabawasan man lang ang bigat na dinadala ko sa akin dibdib. Gabi-gabi akong hindi pinapatulog ng aking konsensya. May awa po ang Diyos, Lolo Osme. Alam ko po na mapapatawad din kayo ng Diyos. Kaya patawarin niyo rin po kasalanan ninyo nang gumaan po ang pakiramdam niyo. Masama ang ginawa ko, ngunit mas masama ang ginawa ng salarin dahil marami siyang idinamay na ibang tao para lamang makapaghiganti sa akin. Nagkakamali po kayo, Lolo Osme. Malinaw po na naghihiganti siya. Hindi lang po sa inyo, kundi pati na rin po sa mga tao na sumunog sa kanilang tahanan noon. Diyos ko, anong gagawin ko, Pablo? Magsisiman ako, huli na. Hindi ko na mabubura pa ang aking pagkakamaling nagawa. Ikinalulungkot ko pong sabihin, Lolo Osme. Ngunit gaano man ninyo pagbayaran ng inyong kasalanan, hindi po mabubura sa isip po ng taong nasaktan ang nagawa ninyong pagkakamali. Ganun pa man ang paraan na ginamit ng nilalang na yon para makapaghiganti sa inyo.
ay kasalanan pa rin sa batas ng tao at ng Diyos. Isang malalim na buntong hininga ang narinig mula kay Lolo Osme bago siya pumasok sa kanyang silid. Kinabukasan ay nagulat ako sa malakas na sigaw ni Rodel kasama ang 4 niyang kaibigan. Lolo Osme! Lolo Osme! Lumabas po kayo! Ang mga tanim nyo para pong may sumunog! Sabay kaming 3 ni na Lolo Osme at Coco sa paglabas ng bahay para harapin ang humahangos na si Rodel. Teka, anong ibig mo sabihin na nasunog ang aking mga tanim? Halos kalahati po sa inyong pananim ang nasunog. At ang nakakakilabot to, 2 bangkay ng lalaki ang natagpuan ng mga pulis sa bukid nyo. Halip po kayo, tignan niyo po ang nangyari sa kanila. Teka, sandali lang po, Lolo Osme. Sasama po kami sa inyo. Ako rin po, Lolo Osme. Sasama rin po ako sa inyo. Hala, sige na. Tayo na. Bilisan niyo, Lolo Osme. Tara na po. Kaya naman, mas lalo kaming nagmadali sa pagpunta sa bukid ni Lolo Osme. Pagdating namin doon, ay marami na ang mga taong nakikiusyoso sa mga bangkay. Lahat sila ay bakas sa mukha ang takot. Nandun din si Ador habang kausap ng mga pulis. Mabagin langit. Sobra naman ang brutal na pagpatay kina Leon at Arnel. Hindi na ito makatao. Ang hindi rito makatao ay ang bukid nyo, Lolo Osme. May dalang kamalasan ng taniman nyo. Pinamamahayan ng salot. Walang salot at walang malas sa mga pananim ko. Ang bibig mo ang totoong salot. Dahil kung ano-ano lumalabas dyan sa bunganga mo. Marami nang natatakot na magtrabaho sa inyo dahil sa misteryosong pagpatay sa lahat ng mga mananabas ninyo. At natitiyak kong isusunod nila ang 2 mong kasama, Lolo Osme. Kinilabutan ako nang ituro kami ni Ador. Kaya naman, nagalit si Lolo Osme. Walang mangyayaring masama kina Pablo at Coco. Ang taong pumatay sa mga biktima, siya ang dapat na mag-alala. Dahil nalalapit na kanyang katapusan. At kung hindi ka magbabago, Ador, hindi malabong mangyari na ikaw naman ang hahandusay sa damuhan na yan. Hindi rin yun mangyayari sa akin. Dahil hindi naman ako mananabas eh. Tsaka bilib din naman ako sa inyo, ano? Sa kabila ng nakakakilabot na nangyayari sa taniman nyo, aba, may mukha pa kayong iniharap sa mga pamilya ng namatayan. Bakit hindi ko haharapin ang pamilya ng mga namatay? Hindi naman ako ang pumatay sa kanila. Parang ikaw na rin ang pumatay sa kanila. Kaya dapat magsisi ka ng matanda ka. Malapit na ang katapusan mo. Ador, huwag ka magsalita ng ganyan kay Lolo Osme. Baka nakakalimutan mo. May kasalanan din ang tatay mo. Kaya huwag kang magmalinis. Anong sabi mo? Alam ko na ang totoong nangyari sa pamilya ninyo. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit ka nagkakaganyan. Imbis na gumawa ka ng kabutihan para pagbayaran ng nagawang kasalanan ng tatay mo, dinadagdagan mo pa ang paghihirap ng kalooban ni Lolo Osme. At kung umusta ka, para bang wala siyang nagawang kabutihan para sa'yo. Hoy, huwag kang makialam dito ah. Hindi kita pamilya. Wala kang pakialam dito. Hindi nga kita pamilya. Hindi ko rin kadugo si Lolo Osme. Pero mas may malasakit pa ako sa kanya kaysa sa'yo na totoo niyang kapamilya. Tama na, Pablo. Huwag mo nang patulan niyang si Ador. Dahil inawat ako ni Lolo Osme, pinagmasdan ko na lamang ang bangkay ng 2 lalaki. Batay po sa itsura ng kanilang sugat sa leeg. Parang nanggaling sa matalas na itak. Halos balat na lamang po natira sa kanilang leeg. At kapansin-pansin po ang pagkatuyo ng kanilang dugo. Meron din po silang pasa sa katawan. At ito pa, malayo rin ang talsik ng kanilang kamay habang tangan pa rin ang kanilang itak. Maaaring pinutol muna ang kamay bago sila nilaslasan ng leeg. Lolo Osme, nakakapag-alala na po ang nangyayari sa baryo natin ah. Dapat siguro itigil na muna ninyo ang pagpapaani ng palay, pati na ang pagtatabas ng mga damo. Kung ititigil ko ba ngayon, paano na tayo?
Paano mga taong umaasa sa akin? Pero Lolo Osme, marami pa po ang buhay na maaaring mawala kapag hindi nyo itinigil ang pagpapatrabaho sa inyong bukid. Teka, sandali lang. Ano naman ang kaugnayan ng sinasabi mo sa problema ng baryo nyo, Rodel? Huwag kang sakim. Isipin mong kaligtasan ng manggagawa. Malino na pahiwatig ito ng salarin na itigil na ni Lolo Osme ang pagpapatakbo sa kanyang asokarera at palayan. Malinaw na pagbabanta ang nangyayaring ito. Kahit na anong mangyari, hindi ako natatakot. Hindi ko ititigil ang pagpapatrabaho ko. Kung kinakailangan na ako ang magtabas ng aking mga pananim, ay gagawin ko. Huwag lang matigil ang hanap buhay ko. Paano na mga taong umaasa sa akin? Kayo po ang bahala. Ang sa akin lang naman ay paalala para maiwasan ang ganitong pangyayari. Salamat sa paalala mo, Rodel. Pero tutulungan ako ni Pablo. Hindi kita pipilitin na magtrabaho sa akin. Basta si Pablo, handa siyang magtrabaho sa akin. Hindi ko po alam na madali na palang nabilog ni Pablo ang ulo nyo, Lolo Osme. At nagpadala kayo sa kanyang pagiging sipsip. Hindi ako sipsip. Hindi lang ako duwag na katulad mo. At dapat sa inyo na kaibigan mo bumalik na sa baryo nyo. Dahil kapag napahamak kayo sa baryo namin, malaking pananagutan pa yun. Sisiguraduhin ko sa'yo na hindi kami mapapahamak dito. Lalaban ako sa taong pumapatay sa mga biktima. At sisiguraduhin ko na hindi ang bangkay ko ang bubulagta sa baryong to, kundi ang katawan ng mananabas na yun. Hindi ka lang pala sipsip ano? Mayabang ka rin pala. Rodel, pwede ba? Tama na. Lahat na lamang ng nagiging trabahador ko inaaway mo. Pareho ko naman kayong tauhan. Hala, sige na Pablo. Umuwi na tayo. Bukas mo na lang ipagpatuloy ang trabaho dito sa bukid kapag nakuha na ng mga pulis ang katawan ng mga biktima. Mabuti pa nga po, umalis na po tayo sa lugar na to, Lolo Osme. Hindi na kasi maganda ang simoy ng hangin dito eh. Sumunod ako kay Lolo Osme. Si Coco naman ay kanina ko pa napapansin na walang kibo. Kaya kinausap ko siya habang naglalakad kami. Bakit ang tahimik mo yata ngayon ha? Masama pa rin ba ang pakiramdam mo ha, Coco? Hindi na masama ang pakiramdam ko, Tol. Nag-aalala lamang ako sa kaligtasan natin. Tama naman si Rodel eh. Umuwi na tayo. Aanin natin ang malaking halaga na kikitain natin dito. Kung tayo naman ang mapapahamak. Naiintindihan ko naman ang kinakatakot mo, Tol. Pwede ka naman umuwi sa atin eh. Mabuti nga yun nang hindi ako nag-aalala at kahit papano, merong magbabantay kay tatay habang wala ako. Hindi ko naman kayang iwan ka rito, Tol. Hindi ako mapapalagay. Baka mapahamak ka eh. Walang mangyayaring masama sa akin, ano ka ba? Kaya kong sarili ko. Sige na, mag-impake ka na ng mga gamit mo at ihahatid kita sa sakayan ng tricycle. Mas makakabuting umuwi ka na muna sa atin. Huwag ka mag-alala. Susunod ako sa'yo. Sigurado ka ba, Tol? Oo nga. Para hindi ka na mag-alala. Ayoko rin naman na mapahama ka rito eh. Malungkot kong tinapik ang balikat ng kaibigan ko. Ipinaalam ko na rin kay Lolo Osme na aalis si Coco. At agad din naman itong pumayag. Kami na rin ang nagatid sa kanya sa sakayan ng tricycle. Nang tuluyang makaalis si Coco, ay saka kami bumalik ni Lolo Osme sa kanyang bahay para mag-isip ng plano. Hindi po natin mahuhuli ang salarin kundi tayo magbibigay ng pain, Lolo Osme. Ano ang ibig mo sabihin, Pablo? Ipapain ko po ang sarili ko para malaman kung sino po ang totoong salarin. Hindi ako papayag sa gusto mo mangyari. Hindi mo kabisado ang kakayahan ng iyong kalaban. Kailangan ko pong subukan ang kapangyarihan ng bolang kidlat. Nakahanda po ako sa maaaring mangyari sa akin. Magtiwala po kay Lolo Osme. Tatapusin ko na po ang kasamaan ng aswang na yun. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lolo Osme habang nakatingin siya sa akin. Ngunit buo na ang pasya ko.
ang ipain ang sarili ko para matapos na ang kaguluhan sa baryo nila. Pagsapit ng gabi ay nagtungo ako sa taniman ng tubo. Nagkunwari akong nagtatabas pa rin ng mga damo. Ngunit biglang may humataw ng kahoy sa aking ulo. Naramdaman ko ang hilo, ngunit malinaw kong naririnig ang boses ni Rodel. Sige, dalhin niyo ang sip-sip na yan sa kakahuyan. Doon sa dating tambayan, nang makita niya ang hinahanap niya. Teka, anong gagawin niyo sa akin? Anong gagawin? Simple lang. Pahihirapan kita para kusa ka nang umalis sa baryo namin. Akala mo ba'y di ko alam na balak mo kung agawan ng trabaho kay Lolo Osme, ha? Kung ganun, ikaw ang pumatay sa mga tauhan niya? Ano ko, si Raulo? Siyempre hindi akong pumatay sa kanila, no? Tinakot ko lamang sila. Pagkatapos, ay iniiwan namin sa kakahuyan. Kinabukasan, nababalitaan na lang namin na patay na sila. Salamat sa taong pumatay sa kanila dahil inaalis niya ang lahat ng mga sagabal sa trabaho ko. Teka, akin na nga ang itak mo. Baka makalaban ka pa eh. Mabulilyaso pa ang plano ko. Pakawalan niyo ako, mga hayop kayo! Saan niyo ba ako dadalhin? Magsisisi kayo sa gagawin niyo sa akin! Bakit naman ako magsisisi? Matagal na namin ginagawa to. Hala, sige na mga bata. Bugbugin nyo na yan. Lumpuin nyo. Bilisan nyo. At baka mamaya ay may makakita sa atin dito. Dahil sa nararamdaman kong pananakit ng aking ulo, hindi ako makalaban sa kanila. Kaya naman, lahat ng sipa at suntok nila ay sinalo ko. Maya-maya pa ay bigla kaming nakarinig ng kaluskos sa paligid. Kaya naman, pansamantala silang tumigil at inilinga nila ang kanilang paningin sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Hala, anong ingay yun? Bakit parang may ibang tao sa lugar na to? Hoy, ikaw Pablo, may kasama ka ba rito, ha? Wala akong ibang kasama rito. Pero malamang ang ingay na naririnig nyo ay ang isang nilalang na totoong pumapatay sa mga tao. Tinatakot mo ba ako? Hindi kita tinatakot. Pero masasabi kong kabahan ka na dahil natitiyak ko na ikaw na ang mamamatay ngayong gabi. Dahil sa sinabi ko, pinagtulungan nila akong sipain sa tagiliran. Ngunit biglang umihip ang malakas na hangin at sa isang iglap, nakita kong tumalsik ang kamay ni Rodel, pati na ang kamay ng kanyang mga kasamahan. Umalingaw-ngaw ang sigaw nila dahil sa labis na sakit. Napaluhod sa lupa si Rodel habang umiiyak. Aray! Sakit! Iko! Sino ang hayop na pumutol sa kamay ko? Magpakita ka! Inilinga ko ang aking paningin sa paligid habang hinahanap ang nilalang na may gawa sa kamay ng 5 lalaki. Inaninaw ko ang aking itak na nakalapag sa lupa. Kahit masakit ang aking katawan, ay bumangon ako at dinampot ko yun. Saka ko itinutok ang talim sa paligid. Sino ka? Magpakita ka! Huwag kang duwag! Harapin mo ako! Dahil sa ingay ni Rodel at ng mga kasama niya, hindi ko namalayan kung paano nilaslas ng nilalang ang leeg ng mga kaibigan ni Rodel. Nanlaki ang aking mga mata nang tumambad sa aking paningin ang isang nilalang na mukhang bangkay. Dinilaan ito ang talim na merong bahid ng dugo. Mahaba ang kanyang leeg na nanlilisik pa ang kanyang mga mata. Habang tangan niya ang kumikislap na itak, itinutok niya yon sa leeg ni Rodel. Wag! Wag mo siya sasaktan! Anong klaseng nilalang ka? Para kang kidlat kung kumilos at tumatake, ah! Huwag mo nang alamin kung anong klaseng nilalang ako. Pagbalaga, masisip-sip ko na ang dugo ng hayop na ito. Wag! Wala siyang kasalanan! Hindi ba't ito naman ang nararapat para sa mga kagaya nilang naiinggit sa kanilang katrabaho at sip-sip sa kanilang amo?
Marami na silang pinahirapan. Kaya nararapat lamang sa kanila na tulad na kagaya ng paghatol ng mga tao sa pamilya ko. Sandali! Huwag mo siyang papatayin. Wala siyang kinalaman sa ginawa ni Lolo Osme sa pamilya mo. Meron. Dahil taga rito siya. Walang makakapigil sa akin. Kaya panoorin mo kung paano ko siya papatayin at pupugutan ng ulo sa harapan mo. Nanlaki ang aking mga mata nang mula sa aking harapan, pinugutan ng aswang si Rodel. Wag! Dala ng bugso ng aking damdamin, agad ko siyang inatake ng aking itak. Ngunit nakaiwas siya habang walang tigil sa kakahalakhak. Inatake niya ako ng taga na agad kong naiwasan. Kaya naman tumigil ito at sinuri ang aking sandata. Parang may kakaiba sa'yo. Walang sino ba nang nakakailang sa aking pag-atake. Ngayon lang ito nangyari. Anong meron sa'yo? Bakit? Natatakot ka na ba? Nilalang na nagtatago sa pagiging aswang para pumatay ng taong walang kalaban-laban. Ako ang harapin mo ngayon, hayop ka. Nang makita mo ang hinahanap mo. Ako ang unang sumugod gamit ang aking itak. Sinalubong naman niya ako ng taga. Kaya nagtagpo ang aming talim sa gitna. Malakas ang aswang kahit payat ito. Mapula ang kanyang mga mata na punong-puno ng galit at puot. Galingan mo sa pagtago! Ngayong nakaharap na kita, maliit na mundong ginagalawan mo! Hindi mo ako matatalo. Dahil papatay kita. Masisilayan ng buong baryo kamatayan mo. Kasama ng mga lalaki kita. Habang nagpapambuno kaming dalawa, siniko ko siya na tumama naman sa kanyang muka. Bumagsak siya sa lupa. Nakaagad din naman na bumangon. Tumalon siya ng mataas at pagbagsak niya ay nakaumang ang kanyang itak na agad kong nasalag. Umislap ang talim sa ere at sa muli kong pag-atake sa kanya, naputol ng aking sandata ang kanyang itak. Kaya naman napatras siya ng akbang at nag-aalalang napatingin sa akin. Siguro naman, alam mo na kung sino kinakalaban mo ngayon. Hindi maaari ito. May kakaiba sa sandata mo. Ikaw ang bagong nakatakda para sa sandata ni Baldovino. Ikaw ang nakatakda. Natatalo sa akin. Mabuti naman at alam mo, hayop ka. Kaya humanda ka na. Muli ko siyang inatake ng taga. Ngunit bigla siyang kumaripas ng takbo. Sinundan ko pa siya sa kakauyan. Pero sinalubong naman ako ng mga aswang. Natigilan ako dahil marami sila. Diyos ko, masyado silang madami. Ano? Natatakot ka na ba? Sige lang, lumaban ka. Pero bago yon, harapin mo muna ang mga alagad ko. Sila lang naman ang mga biktimang pinatay ng mga tao rito. Nang dahil sa maling paratang, isang pagkakamali ang labanan ako. Mapabagsak mo man ako, babangon ako, at dudurugin kita. Hindi ka magtatagumpay sa mga binabalak mo. Kahit na anong mangyari, pipigilan kita. Hindi mo na ako mapipigilan. Kaya't magdasal ka na. Dahil matitikman mo ang pait ng aking pag-iiganti. Hala, sige mga alagad ko. Patayin niyo siya. Ipakilala niyong lahat sa kanya kung sino ang tunay na pinakamalakas na mananabas sa baryong ito. Sabay-sabay na umatake sa akin ang mga nilalang. Hindi ko halos makita ang kanilang paggalaw dahil sa kakaiba nilang bilis. Bigla na lamang silang sumusulpot sa aking harapan at bawat atake nila ay tinatamaan nila ako ng kalmot sa aking katawan. Masakit at parabang
Pinupunit ang aking laman. Ano? Lumaban ka? Nasaan ang tapang mo? Ipakita mo sa mga alagad ko! Dahil sa nararamdaman kong panghihina, itinukod ko ang aking sandata sa lupa at inipon ko ang aking lakas. Lumitaw ang malakas na liwanag mula sa talim ng aking itak. Anong ibig sabihin? Nagliwanag sa sandata mo! Ang ibig sabihin nito, kamatayan para sa mga alagad mo! Tuluyan na akong umatake ng taga sa mga kalaban. Bawat tamaan ng aking sandata, agad silang nasusunog na para bang kinukuryente. Hanggang sa maabo ang kanilang katawan. Idagdag pa ang malakas na enerhiyang gumagapang sa aking braso at bilis na para bang kidlat. Atras! Umatras kayong lahat! Hindi nyo siya kaya! Sinubukan pang tumakas ng mga aswang mula sa akin sandata. Ngunit nahagip pa rin sila ng aking taga. Lahat sila ay nagkikikisay at bumubula ang bibig hanggang sa tuluyang maabo ang kanilang katawan. Babalik ako! At pagbabayaran mo ito! Tandaan mo yan! Lumaban ka! Huwag kang duwag! Hindi ko na siya naabutan nang kumari pa siya ng takbo at nawala sa madilim na bahagi ng kakawyan. Biglang tumahimik ang paligid. Malungkot kong binalikan ang katawan ni Rodel at ng mga kaibigan niya. Nakadilat pa ang kanilang mga mata habang putol ang kanilang kamay. Patawarin niyo ako. Hindi ko kayo nailigtas. Bibigyan ko kayo ng katarungan. Isinusumpa ko na wala ng buhay ang mawawala sa baryong to. Mabilis akong umalis sa lugar na yon at umuwi sa bahay ni Lolo Osme. Nadatnan ko siyang pabalik-balik sa paglalakad at bakas sa kanyang muka ang labis na pag-aalala. Lolo Osme, nabigo po ako. Hindi ko po alam na nandun po si Rodel at ang mga kasama niya. Patay na po sila, Lolo Osme. Pinatay sila ng aswang na mananabas. Ano ka ba? Apay, Diyos ko po! Ano nangyari? Paano sila namatay? Inatake po sila ng aswang habang binubugbog po nila ako. Matagal na po nilang binubuli ang mga tauhan nyo at iniiwan po sa kakawyan. Para bang pinapain? Ang aswang lang po ang nagtutuloy ng masamang gawain ni Rodel at ng mga kaibigan niya. Sinasabi ko na nga ba? At aswang ang totoong pumapatay. Anong itsura nila, Pablo? Para po silang bangkay dahil sa kapayatan. Kita po yung ribs. Mahaba po ang kanilang leeg. Nakakatakot po ang kanilang itsura, Lolo. Kakaiba po ang anyo nila. Kung ganon, tama ang hinala ko. Naaswang na anduduno ang pumatay sa mga tauhan ko. Sila ang mga nilalang na umiinom ng dugo. Kalahi sila ng sinaunang aswang. Nagigiganti po sila sa mga tao. At hindi lamang po kayo ang puntirya nila, kundi pati na rin ang mga tao rito. Pablo, tulungan mo ko. Nakikiusap ako sa iyo. Nakahanda po akong tumulong sa inyo, Lolo Osme. Kaya huwag po kayong mag-alala. Nanghihina na napaupo si Lolo Osme sa bangko na gawa sa kawayan. Maya-maya pa ay biglang dumating si Ador. Hoy, Lolo Osme! Nasaan ang pera mo, ha? Ibigay mo sa akin! Wala akong pera, Ador, at wala akong maitutulong sa iyo. Umuwi ka na sa inyo at huwag ka nang pupunta rito kahit kailan. Ipinagtatabuyan mo na naman ba ako, ha, tanda? Kagaya ng ginawa niyo kay Coco. Doon sa kaibigan ng lalaking to, ha? Hindi namin pinagtabuyan si Coco. Husa siyang umalis dahil nag-aalala siya
sa pananatili niya rito. Kung hindi niyo siya pinagtabuyan, bakit nakita ko siya mag-isa na nakaupo lamang sa bahay ni Gary? Nagkatinginan kami ni Lolo Osme dahil sa pagtataka. Imposible ang sinasabi mo na yan, Ador. Kami pa nagatid kay Coco sa sakayan ng tricycle. Baka nagkakamali ka lang sa nakita mo. Gumagawa ka lang ng dahilan para may pag-usapan. Kung sa bagay, wala naman akong pakialam kung nandito man si Coco o wala eh. Ang mahalaga para sa akin ay pera. Kaya't bilisan nyo na. Bigyan nyo na ako ng pera para makabawi pa ako sa sugal. Tumigil ka na, Ador. Wala kang makukuha sa akin ni Sikod Duling. Ah, ganun ah. Agad na sinunggaban ni Ador ang bulsa ni Lolo Osme at pilit niyang dinudukot ang pera doon. Kaya naman, wala na akong nagawa kundi ang itulak siya. Sa lakas ng pagkakatulak ko sa kanya, bumalandra siya sa dingding ng bahay ng matanda. Anak ng pitong kamote oh. Ano sa tingin mo ang ginawa mo ha? Umuwi ka na, Ador. At wag mo na akong guguluhin dito. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko nalalaman kung bakit biglang naging malakas si Pablo at hindi mo ako binibigyan ng pera. Tsaka teka, bakit meron kang sugat sa dibdib ha? Kalmot ba yan? Saka ko lang naalala ang mga kalmot ng aswang sa dibdib ko. Kaya agad akong umiwas sa kamay ni Ador. Humarang si Lolo Osme para pigilan ito. Huwag mong lalapitan si Pablo. Hala, sige na. Makakaalis ka na. Halata sa inyo na meron kayong tinatago sa akin eh. Hindi magtatagal. Malalaman at malalaman ko rin kung ano ang dahilan kung bakit may kalmot sa dibdib si Pablo. Bigla kong kinabahan dahil sa uri ng tingin ni Ador bago ito lumabas ng bahay ni Lolo Osme. Hindi maganda ang kutob ko. Baka mapagbintangan ka sa pagkamatay ni Rodel at ng mga kaibigan niya. Kailangan nating umisip ng paraan kung paano natin mapapaniwala ang mga tao na wala kang kasalanan. Kabisado ko na ang tumatakbo sa isip ng Ador na yon. Kung ganun po, maaaring masira po ang plano natin. Huwag ka mag-alala. Ako bahala doon. Teka, sandali lang. Kailangan muna natin magamot ang mga sugat mo at baka ma-impeksyon yan. Agad na ginamot ni Lolo Osme ang mga sugat ko sa dibdib. Pagkatapos ay nagpahinga kami sa aming silid. Kinabukasan ay nagising kami sa malakas na sigawan ng mga tao mula sa labas ng bahay ni Lolo Osme. Kaya naman, napabalikwas ako ng bangon at bumungad sa pintuan ang matanda. Sinasabi ko na nga ba't hindi gagawa ng maganda si Ador? Ikaw ang pinagbibintangan nila na pumatay kina Rodel at sa mga kasama niya. Dala nila ang katawan ng mga biktima. Ano pong gagawin ko, Lolo Osme? Wala po akong kasalanan, alam niyo yan. Alam ko. Ngunit paano natin ipapaliwanag sa mga tao na wala kang kasalanan? Wala nang ibang paraan. Kailangan ko po silang harapin. Panahon na para malaman nila ang tungkol sa mga aswang na anduduno. Sasamahan kita. Ipapaalam natin sa kanila kung ano ang totoo. Magkasama kami ni Lolo Osme nang lumabas ng bahay. Tumambad sa aming paningin ang 5 bangkay kasama ang mga tao na umiiyak. Sumisigaw sila ng katarungan sa pangunguna ni Ador. Mga kasama, nakita ko siyang sugatan kagabi. Kaya natitiyak ko na siya ang pumatay sa inyong kaanak. Walang katotohanan yan, mga kasama. Wala po akong kasalanan. Hindi po ako ang totoong pumatay sa kanila. Sinungaling ka. Alam ko na ikaw lang ang gagawa nito. Gusto mong masolo ang trabaho mo. Kaya mo sila pinatay. Tumigil ka, Ador.
Minsan na ako nagkamali ng paratang sa tao. Huwag mo nang ulitin ang pagkakamaling yon. Ako ang makapagpapatunay na hindi si Pablo ang pumatay kina Rodel. Huwag na kayong magmalinis, Lolo Osme. Sanay na kayong gumawa ng kasinungalingan eh. Kaya bakit pa namin kayo paniniwalaan? Sige nga. Di ba mga kasama? Kailangan natin magkaisa. Ipakulong si Pablo at palayasin si Lolo Osme sa baryo natin. Sabay-sabay na nagsigawan ang mga tao na sumasang-ayon sa mungkahi ni Ador. Isang bagay na masakit sa damdamin ni Lolo Osme. Pagkatapos kayong tulungan ni Lolo Osme, ganyan pa ang isusukli nyo? Ang paalisin siya sa baryo nyo? Pambihira kayong lahat. Wala kayong mga puso. Napakasama nyo. Kaya naman siguro pinagigantian na kayo ng aswang. Dahil sa pagkakamali nyo. Tumigil ka, Pablo. Hindi mo kami malilinlang. Ikaw ang tumigil. Sa kapaparatang ng kung ano-ano sa akin. Kapag tuluyang umalis si Lolo Osme dito, ikaw ang makikinabang sa lahat ng maiiwan niya. Kaya mo to ginagawa. Isa pa, wala kang patunay na ako talaga ang pumatay kina Rodel at sa mga kaibigan niya. Kaya mag-iingat ka sa pambibintang na ginagawa mo. Sigurado ko sa sinasabi ko at hindi totoo ang mga aswang-aswang na yan. Kaya mga kasama, naniniwala ba kayo sa dayuhan na to? Walang sumigaw. Hindi sila sumang-ayon sa tanong ni Ador. Sa halip, yumuko lang sila na parabang nahihiya. Aswang ang totoong pumatay sa kanila at sa lahat ng mga taong namatay dito. Ako mismo nakakita sa mga aswang na anduduno. Kung nakikita niyo sugat ko sa dibdib, kalmot to ng mga aswang. At hindi ito kagagawa ng tao. Nagiganti siya sa inyo. Dahil sa ginawa niyo sa pamilya niya noon. Ang pamilya na sinunog ninyo dahil sa maling paratang. Pumagitna ang katahimikan sa kanilang lahat. Bumakas ang takot at pag-aalala sa kanilang muka. Aminado sila sa kanilang naging kasalanan. Maya-maya pa, si Lolo Osme naman ang nagsalita. Mga kasama, kailangan natin magiganda sa pagsalakay ng mga aswang sa baryo natin. Kalokohan! Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ninyo. Kung ang mga tao ay nabilog niyong ulo, pues hindi ako. Ibahin niyo ako. Patutunayan ko na si Pablo talaga ang pumatay kay Rodel. May patayan na nagaganap sa lugar na ito. Kahit nung wala pa si Pablo. Kaya wag kang hangal, Ador. Wala ka na nga silbi. Nagdudulot ka pa ng kaguluhan. Baka isang araw, ikaw naman ang matsyempuan ng mga aswang na anduduno. Hindi nakasagot si Ador sa sinabing yun ni Lolo Osme. Tahimik siyang umalis at iniwan ang mga tao. Humingi sila sa akin ng pasensya at dinala nila ang katawan ng mga nasawi sa barangay hall. Salamat sa Diyos. At napaniwala natin sila, Pablo. Dahil wala naman po talaga akong kasalanan, Lolo Osme. Natigilan ako sa pagsasalita nang mapansin ko si Coco. Nakatayo siya sa labas ng bakuran habang malungkot na nakatingin sa amin. Teka, si Coco yun ah. Anong ginagawa niya rito? Bakit siya nandito? Lapitan mo, kaibigan mo. Totoo pala sinabi sa atin ni Ador. Hindi siya natuloy umuwi sa inyo. Pero bakit kaya? Nilapitan ko ang aking kaibigan na si Coco. Bakas sa kanyang muka ang pag-aalala. Coco, bakit nandito ka? Akala ko ba'y umuwi ka na? Tol, hindi ko kayang iwan ka eh. Hindi kaya ng pagsensya ko eh. Tapos ito pa ang madadatnan ko. Pinagbibintangan ka nila na pumatay kay Rodel.
Ano ba kasing nangyari, tol? Pumasok muna tayo sa loob ng bahay. Doon tayo mag-usap, dali. Agad kaming pumasok sa bahay ni Lolo Osme. Pagkalapag niya ng gamit, ay agad siyang nagtanong sa akin. Tol, ano nangyari kay Rodel? Totoo ba narinig kong aswang na anduduno ang pumatay sa kanila? Oo, Coco. Ako mismo nakakita sa mga aswang. Kung ganun muntik ka nang mapahamak. Pasensya na kayo. Kasalanan ko. Dapat hindi ko na kayo idinamay sa problema ko. Dapat pinauwi ko na kayong dalawa. Lolo Osme, wala po kayong kasalanan. Kaya huwag niyong sasabihin yan. Teka, sandali lang, Coco. Saan ka ba natulog kagabi? Natulog ako sa lumang bahay ni Tio Gary. Di na ako nakabalik dito dahil gabi na Natakot ako na baka matsyempuan ako ng mananabas Isa pa, ano ba plano mo ngayon, tol? Hindi pa ba tayo uuwi? May kailangan pa akong tapusin dito, tol. Kailangan ko pang tulungan si Lolo Osme. Ang ibig mo sabihin haharapin mo mga aswang? Lalabanan mo sila? Talaga bang nagpapakamatay ka na? Kaya ko naman labanan ng mga aswang Ang inaalala ko lang ay ang kaligtasan mo. Ano na lang ang sasabihin sa akin ni Mang Gary kung mapapahama ka rito, di ba? Alam mo naman na siya na lamang ang natitira mong pamilya. Magmula nang mamatay ang mga magulang mo. Kaya nga nag-aalala ko na baka mapahamak tayo rito, tol. Pero kung buo na ang desisyon mo na manatili mo na rito, sasama ako. Lalabanan ko rin ang mga aswang na yon. Kung ganon, maraming salamat sa inyong magkaibigan. Kailangan lang nating umisip ng paraan kung paano natin malalabanan ang mga aswang na yon. Maghihintay ulit ako sa kanya sa kakauyan. Malakas ang kutob kung babalik sila roon para mambiktima. Teka, nasa na nga palang itak mo, Coco? Bakit hindi mo dala? Naku, naloko na. Hindi ko na namalayan kung saan ko nahulog ang itak ko. Anak ng, paano yan? Kailangan mo na sandata na magagamit laban sa aswang. Teka, ako na lang ang gagawa ng paraan. Manghihiram muna ako ng itak kay Ador. Kailangan ko munang umalis. Babalik din kagad ako. Sige po, Lolo Osme. Mag-iingat po kayo. Agad na lumabas ng bahay si Lolo Osme, papunta sa bahay ni Ador. Ngunit pagsapit ng gabi, ay wala pa rin ang matanda. Bumundo lang kaba sa aking dibdib dahil sa labis na pag-aalala. Bakit kaya hanggang ngayon wala pa rin si Lolo Osme? Saan kaya siya nagpunta? Ano kaya ang nangyari sa kanya? Baka naman nag-away na naman sila ni Ador. Alam mo naman yun Hindi. Kakaiba talaga ang kabang nararamdaman ko ngayon. Para bang merong nangyaring masama kay Lolo Osme? Ano ka ba naman, tol? Walang mangyayaring masama sa kanya. Ang mabuti pa kaya magpahinga na muna tayo. Bigla akong naramdaman ng antok Wala kasi akong maayos sa tulog kagabi. Sige tol, mauna ka na. Hihintayin ko pa si Lolo Osme. Tumayo si Coco mula sa upuan nito, saka pumasok sa kanyang silid. Ako naman ay lumabas ng bahay at naghintay sa balkonahe. Pagkalipas ng ilang minuto, hindi pa rin dumarating si Lolo Osme. Kaya naman, naisipan ko na sunduin na ang matanda. Teka, yung itak ko, nasa loob pala. Pagpasok ko ng bahay, ay nagulat ako nang makita ko si Coco na hawak ang aking itak. Coco? Anong ginagawa mo, tol? Ngumisi si Coco na para bang biglang nagbago ang kilos nito. Malayo sa kaibigan na nakilala ko. Coco, akin ang itak ko. Baka mamaya masugatan ka niyan.
Parang ito ang gusto kong gamitin, tol ah. Sa'yo na lang ang itak na hiniram ni Lolo Osme kay Ador. Coco, alam mong hindi ko yung pinapagamit sa iba. Kaya akin na yan. Ibigay mo sa akin ang itak ko. Hindi ko akalain na ganito nang pala kadaling makuha ang itak na to. Matagal ko nang inaasam na mahawakan to eh. Ano bang ibig mo sabihin, Coco? Huwag kang magsalita ng ganyan. Para kang baliw eh. Pinatay ni Lolo Gastor ang lolo at lola ko, habang ang bahay namin ay ipinasunog ni Lolo Osme at namatay naman ang mga magulang ko. Sinadya kong pagsamahin kayo sa baryong to para iisa lang ang gagawin kong pag-atake. Ang galing ng plano ko, di ba? Nadala ko kayo sa lugar na to at sabay-sabay ko kayong papaslangin. Teka. Ano ba sinasabi mo, Coco? Hindi kita naiintindihan eh. Bihag ko si Mandoming. Binabantayan siya ni Tio Gary sa bahay niya. Ito na ang araw ng paniningil ko. Ang balikan ng lahat ng taong may atraso sa akin. Kasama sa pagiganti ko, ang patay ng lahat ng kaanak ng mga taong sumira sa buhay ko. Tuluyan na akong kinabahan nang maintindihan ko kung sino si Coco. Maya-maya pa ay narinig ko ang malakas na sigaw ni Lolo Osme mula sa labas ng bahay. Pablo, mag-iingat ka! Si Coco ang anak ng mga taong sinunog ng taong bayan. Kalaban siya. Siya ang pinuno ng aswang na anduduno. Kasama namin ang tatay mo. Iniligtas namin siya mula kay Gary. Papatayin ka niya. Kasama ka sa paghihigantihan niya. Dahil sa aking mga narinig, agad akong sumunggab kay Coco para agawin ang itak. Ngunit malakas siya, kaya bumalandra ako sa dingding. Nasira yon, kaya bumagsak ako sa lupa. Itinutok niya sa akin ang itak habang nakangisi. Akala ko ba makapangyarihan to? Bakit parang wala yatang bisa? Coco, itigil mo na to. Wala kaming kasalanan sa'yo. Bakit mo to ginagawa? Isinumpa ko na uubusin ko ang lahi ng mananabas. Maging ang angkan ni Lolo Osme ay papatayin ko. At hindi mo ako mapipigilan sa gagawin ko. Lilimasin ko ang lahat ng mga tao rito. Mula sa aming harapan, nagpalit bigla ng anyo si Coco. Naluluwa ang aking mga mata dahil sa aking natuklasan. Walang kasing sakit na malaman na ang dati kong kaibigan ay kaaway ko palang mortal. Lumapit sa akin si Coco at inatake niya ako ng taga. Nakaiwas ako at gumanti sa kanya ng sipa na tumama naman sa kanyang muka. Muli ko siyang sinunggaban. Nagpambuno kaming dalawa, pero tinamaan ako ng siko niya sa aking dating sugat hanggang sa napaatras ako at bumagsak sa lupa. Kasabay ng malakas niyang pag-angil, sumalakay ang kanyang mga alagad. Sumalubong naman sa mga aswang ang taong bayan, sa pamumuno naman ni Ador at ng aking ama. Nagpambuno silang lahat, kaya napuno ng ingay ang loob ng bakuran ni Lolo Osme. Mabilis akong bumangon at hinarap si Coco. Labag man sa kalooban ko ang labanan ka. Ngunit hinihingi na ng pagkakataon para matigil ng paghiganti mong walang kwenta. Hindi ikaw ang nasasaktan. Hindi ikaw ang nawalan. Kaya nasasabi mo yan. Sinira nila ang buhay ko. Magpasalamat ka na lang sa nangyari kagabi. Dahil kung hindi ko napatay si Rodel, natitiyak ko na ikaw ang papatay nila. Hindi ko magiging utang na loob sa'yo ang pumatay ng taong walang kalaban-laban. Wala na rin naman saysay
kahit magpasalamat ako sa'yo. Dahil sa dami ng pinatay mo, masahol ka pa sa demonyo! Pwes, ipapakita ko sa'yo ang pagiging demonyo ko! Mabilis na kumilos si Coco at sa isang iglap, 3 kagad na tao ang naputulan niya ng kamay. Kasama na roon si Ador. Anak ng putya! Hindi maaari ito! Ang kamay ko! Lolo Osme, ang kamay ko naputol! Ang sakit! Ako na lang! Tama na! Ako na lang! Ako na lang ang parusahan mo! Wala silang kasalanan sa'yo! Ako na lang! Kulang pa ang buhay mo sa buhay na kinuha mo sa akin. Buong angkan ko ang pinatay ninyo. Kaya uubusin ko rin ang lahi nyo. Isasama ko kayong lahat sa impyerno. Umatake ng taga si Coco kay Lolo Osme. Ngunit mabilis akong humarang at sinalo ang kanyang kamay. Sinuntok ko siya sa leeg at inagaw ko sa kanya ang itak. Wala ang karapatan sa sandata kong ito! Biglang nagliwanag ang aking kamay nang mahawakan ko ang aking itak. Tinaga ko sa balikat si Coco, ngunit agad siyang nakaiwas. Pero hindi siya nakaligtas sa aking sipa na tumama sa kanyang dibdib. Pasadsad siyang bumagsak sa lupa, pero agad siyang tinulungan ng kanyang mga alagad para itayo. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Agad akong umatake sa kanilang lahat. Tig-iisang bigwas ng taga ang ginawa ko at agad ko silang napugutan ng ulo. Pablo! Sa likod mo! Ngunit huli na para umiwas ako sa pag-atake ng aswang na si Gary. Ngunit maagap na naiharang ni Ador ang kanyang itak. Kahit putol na ang isang kamay nito, ay nagawa pa rin itong makipagsabayan sa aswang. Pinugutan nito ng ulo ang tiyo ni Coco hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Maraming salamat sa pagkakaligtas mo sa akin, Ador. Walang anuman yun. Hindi maaari. Pinatay niyo ang tiyuhin ko. Magbabayad kayong lahat. Lalong-lalo ka na, Lolo Osme! Patawarin mo na ako, Coco. Hindi ko sinasadya nangyari sa pamilya mo. Pinagsisisihan ko na ang lahat. Hindi sinasadya. Kung sabihin ko rin kaya sa'yo na hindi ko sinasadya ang ginawa kong pagpatay sa mga tauhan mo, matutuwa ka ba? Walang kapatawaran ang ginawa mo sa pamilya ko. At buhay mo rin ang magiging kabayaran. Sige na, handa na ako. Patayin mo ko kung yun ang makapagpapatahimik sa'yo. Patayin mo na ako. Hindi yun ganun kadali, tanda. Lahat kayo ay nagkamali sa akin. Pati na ang mga taong ito na ngayon ay katulong nyo sa pagbuksa sa mga alagad ko. Kamatayan lang ang nararapat sa inyong lahat. Paano naman kami na walang kasalanan sa'yo? Paano kami mga nadamay lang? May kasalanan man o wala, papatayin ko. Dahil pare-pareho lamang kayong tao. Pare-pareho kayong masasama. Tikman nyo ang pait ng pagiganti ko! Mabilis at parang kidlat na kumilos si Coco. Naagaw niya ang hawak na itak ni Ador at sa isang iglap, naputulan niya ito ng isa pang kamay. Ganon din ang ginawa niya sa ibang mga lalaking tumulong sa amin. Hindi rin nakaligtas pati ang aking ama na si Mandoming. Agad kong iniharang ang aking itak sa harapan ni Coco at isang malakas na pagtaga ang ginawa ko. Sakto sa kanyang leg. Nilaslas ko yun, kagaya ng ginawa niya sa kanyang mga nagiging biktima. Napaluhod siya sa lupa, habang ako naman ay umiiyak
na nakapikit. Ayokong makita ang kamatayan ng aking matalik na kaibigan. Patawarin mo ako, Koko. Kailangan kong gawin to para sa kaligtasan ng lahat. Mali ang paghihiganti. Masyado ka nagpadala sa galit at tukso ng kasamaan. Ngunit ganun pa man, lahat kami ay humihingi sa iyo ng kapatawaran. Patayin mo na ako, Pablo. Para hindi na ako makagawa pa ng kasamaan. Patawarin mo ako, kaibigan. Hanggang sa muli. Patawad! Patawad, Tol! Isang malakas na pagtaga ang ginawa ko habang nakapikit at umaagos ang masaganang luha sa aking pisngi. Kahit hindi ko siya nakikita, alam ko na nasusunog ang kanyang katawan sa kuryenteng dumadaloy sa talim ng aking itak. Hanggang sa wala na akong narinig na paglagablab ng apoy mula sa nasusunog niyang katawan. Dahan-dahan akong nagmulat ng aking mga mata at tumambad sa aking paningin ang abong katawan ni Coco. Tuluyan na akong napahagulgol ng iyak. Kaya lumapit sa akin si Ador. Patawarin mo kami, Pablo. Kung nadamay ka pa sa paghihiganti ni Coco. Yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi ko mapatawad si Lolo Osme at ang aking ama. Idinaan ko sa pagpapahirap sa kanya ang konsensyang sila ang pumatay sa pamilya ni Coco. Hindi namin siya kagad nakilala. Kung hindi pa kami pumasok sa loob ng bahay ni Gary, hindi pa namin malalaman na siya ang bunsong anak ng pamilyang sinunog ng taong bayan. Ngayon, ay alam niyo na ang paratang sa kapwa ay masama. Dahil magdudulot lamang yun ng kaguluhan, paghihiganti, at maaari pang mauwi sa pagpatay. Sana matuto na kayo na ang pagbibintang ay walang maidudulot na maganda sa buhay ng tao. Ako ang pinagmula ng gulo. Patawarin mo ako, Ador. Pati sa abo ni Coco. Pinagsisisihan ko na gawa kong kasalanan at patuloy na ihihingi yun ng tawad sa Panginoong Diyos. Huli man, para sa paghingi ng tawad. Pero pwede naman nating itama ang ating kinabukasan sa paglapit natin sa ating Panginoong Diyos. Tumayo ako at iginala ko ang aking paningin sa paligid. Marami ang sugatan. Marami ang nagkalat na putol na kamay. Yun ang simbolo ng matinding galit ng aking kaibigan. Maya-maya pa ay dumating na ang mga pulis. Nalaman nila na si Coco ang totoong pumatay sa mga biktima. Yun ang dahilan kung bakit karamihan sa mga taong nakatira sa baryo ng Santilro ay putol ang kanang kamay. Muli kaming bumalik sa aming baryo kasama si tatay. Itinabi ko ang aking itak at kinalimutan ang mga nangyari. Natutunan ko na ang pagpaparatang ng mali sa kapwa ay masama. Magdudulot lamang yon ng paghiganti at pagpatay. Hanggang pati ang kadiliman ay kinuha na ring kakampi upang maisakatuparan ang paniningil sa mga taong nakagawa sa kanya ng kasalanan. At sa bandang huli, buhay pa rin ni Coco ang naging kapalit. Hanggang ngayon, naaalala ko pa rin ang aking kaibigan. Sana ay umiral na lamang sa kanya ang pagpapatawad kesa ang paghiganti. Kasama ko pa sana siya ngayon at baka meron ng sariling pamilya. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Lubos na nagpapasalamat, Pablo.